Once upon a time, I had this program, Philippines Most Wanted, sa PTB4. What it was is, nanghuli kami ng mga wanted na may warrant. Sumasama po ako sa CIDG. There were several occasions na alam ng CIDG, base sa asset na isinumbong sa amin, and then kami, pinitam sa CIDG, may hawak na warrant, na nandyan sa bahay, kinikasing po namin. Hindi po pinapasok ng CIDG yung bahay. We wait, kuminsan umabot kami ng 2 days, kinikasing namin yan. Ngayon, paglabas, sa kadampot. Meron pa isang insidente, nagpanggap yung CIDG na magdi-deliver. May delivery dito, LBC. Nag-uniforme pa. May delivery para kay ganito, kay Juan. Paglabas ni Juan, ikaw ba si Juan? Tapos may kasamang picture. Ako nga po, sabay posas. Hindi pinasok yung bahay. Yung sinasabi mo kung gano'n, then we have to revisit that law, Mr. Chair, and we have to amend that law. Napapayagan pala. Ang baka sinasabi mo yung while in hot pursuit, siguro. You don't need a search warrant if kung yung suspect ay tumatakbo at makita mo pumasok sa bahay, yun ang probable cause, pwede ka na mag-break in pursuit of a suspect. Pero kung yung, Mr. Chair, yung base lamang sa sabi-sabi ng asset na sa bahay ni Attorney Bernardo, yung suspect, papasukin na agad, payag ka, papasukin na agad, magbe-break in, dala lang warrant of arrest, how would you feel? Anong pinong sa batas na yan na binasa mo sa akin? Your Honor, may iwasan po sana ito kung merong coordination na maayos at maayos na pag-uusap. Kung hindi naman sila nakakatiyak na nandoon yung taong tinutukoy ng warrant of arrest, hindi na sana sila nagpatuloy. Exactly. Katunayan nga po, iba yung hinuli nila at mali po talaga. Meron pong magandang proseso sana. Yung hindi pagsuot ng body-worn camera, nagpapahiwatig na hindi po tama yung proseso. Maling-mali from the start, Your Honor. And also, Mr. Chair at Attorney Bernardo, sabi mo sa lahat ng kapulisan natin, kung gusto na pumasok ng bahay at sa palagay nila diyan nagtatago, kumuha sila ng search warrant sa korte. Mukhang hindi na kailangan, Senator Tulfo. Basta importante lang magkilala sila, na pulis sila, pakita lang warrant, may dala kaming warrant, we have reasonable ground to believe nandiyan sa loob yung suspect, papasok kami. Ang mali lang nito nila, pagpasok, ibang suspect dinala. Ginawa pa ng istorya na nakipagsunto, lumaban, direct assault. So, Kasi, ibang nangyari. Mr. Chair, why am I talking about this? This is not the first time. Siguro, ipupul ko sa mga videos ko sa Wanted sa radyo, 5 times na. Papasukin ng pulis yung bahay. Kasi, meron daw silang warrant of arrest. At sa maraming pagkakataon na yun, wrong house. At siyempre, nandun na rin sila. Kaysa makasuhan sila, dadamputin nila yung tao doon. Tulad nangyari dito, dahil sa direct assault. Kasi siyempre, papalag ka, Mr. Chair, sino ka? Hindi ka naman pulis. Di ba? Kaso talaga abutin ito nila. Pero yung spirit of the law naman na yan, ano yung rules of court? Rules of court 113? po, Your Honor. Rules of court. Rules of court po yun Ang spirit niya is gusto talagang bigyan, i-empower yung ating law enforcement dahil kung wala yung rule na yan, inutil ang pulis natin. Hindi siya makahuli ng warrant ng isang tao na may warrant of arrest na nasa loob ng bahay. Hindi siya pwede mag-break in. Tama, Mr. Agree. Yan ang spirit Kasi yan. Gusto talaga sa tulungan experience ang ko, pulis Mr. Chair, makahuli. doon sa Philippines Most Wanted, tulad sinabi ko kanina, sa PTB4 many years ago, kinikasing po namin yung bahay. For 2 days and 2 nights, kasama po ako, magkikasing kami. Nakaabang kami dyan. Nakasibilyang close yung mga sa ADG. After 2 days, lumabas yung suspect sa kadinampot. Tapos sabi ko, pangalawa, Mr. Chair, nagpanggap na delivery ng LBC. Magdi-deliver kay Juan. May deliver para kay Juan, kumatok. Nandiyan ba si Juan? Ano yan? Sabi nung kasambahay, eto may package. Lumabas si Juan, inaresto. Malinis. Yung diskarte, kung paano mag-diskarte na hindi natin mabiolate ang batas. Ito talaga sa kanila, mali na nga yung ginawa, dinagdagan pa ng mali.
Kasi Correct. ibang tao ang kinulong. So, Attorney Bernardo, maling-mali yung proseso nila na they should not have done that. Sabi mo, dapat may police. Sabi nila, yung may kasamang uniform personnel. Yung uniform personnel, sabi niya, a few blocks away. Sabi niya, a few blocks away. Tama ho ba yun? Mali po yun. Dapat kasama po. Dapat katukin muna at kausapin yung naninirahan sa loob ng bahay na kung saan tiyakin yung yung warrant of arrest na dapat tiyakin ko anong bahay kasi nakadescribe puro kung saan bahay huhulihin at yung pangalan ng tao. Kung natitiyak nila na nasa loob, kausapin muna at kasama dapat yung pulis na naka-uniformado at merong mahigpit yung kautusan kasi ng Supreme Court na dapat merong body-worn camera eh. Kung tama po yung proseso, yun, maaari silang paniwalaan. Pero sa una pa lang po, hindi tama eh. Yeah, you're raising your hand. Yeah, ano gusto mo sabihin? Sir, Your Honor, considering the fact po na armed and dangerous yung hinahanap po namin, talagang hindi na po kami makakalapit dyan ng may uniform personnel at mayroon na po kaming history na natakasan po kami nun. And for the information, sir, yung pong target of operation namin na yan ay nahuli na rin po. Dyan din po sa block po na yan, malapit po dyan. Nakakulong na po ngayon, sir. Yun nga. Naintindihan kita, gusto mo talagang mahuli yung tao na subject of the warrant of arrest. But in doing so, you don't have to violate protocols. You don't have to violate the law. Sinasabi sa ating rules of engagement, sa ating police operational procedure, na dapat may kasama kayong, when you effect the arrest, dapat meron kayong kasamang unipermadong police na mag-aresto. Kayo kasi intelligence kayo. You should be limiting yourself sa function nyo as intelligence, to gather intelligence, information. Doon lang kayo. Pero pag aresto, dapat ang arresting officer, kuha na, yung naka-uniforme na. Eh, so what kung hindi nyo nahuli? Basta wala lang kayong kaso. Di ba? Oh, gustong-gusto nyo mahuli. Binayulit naman nyo yung batas. Binayulit nyo yung police operational procedure. So, mali yun. Intindihan ko kayo. As mga intel operative, gustong-gusto talaga nyo mahuli. Pero huwag naman to the extent, at the expense of violating the police operational procedure. Mali yun. Okay. Mr. Chair, 2 points lang. Ito ang binabasa kanina ni Napolcom Commissioner. Sabi dito, a police officer in order to make an arrest with or without warrant may break into a building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be in. Believed. So dito na abuso itong reasonably believed to be. Hindi clearly defined. So pwedeng sabihin all the time ng kahit na sinong police na abusado na I have reason to believe that he is there. So therefore, pwede kong pasukin yan, yung bahay na yan, kahit na wala akong search warrant para arestuhin si Poncio Pilato. Kasi itong reasonably believe eh. All he has to say is, we have reason to believe. Pasok na dito sa Criminal Procedure Rule number 113, Section 11. Naabuso po, Mr. Chair. Naabuso yan. So, kung sila nag-abuso, mananagot sila. Ang siste Kakasuhan natin. ng abuso sila, mali yung procedure ng pagpasok nila, tulad sabi ni Attorney Bernardo, ang nakulong pa, yung biktima. Adding insult to injury, pati yung anak ng biktima, nadadalaw lang, pati yung kinulong. And pangatlo, ang nakakainit ng ulo, kinakasuhan itong mag-ama. Sila na nga nagrabyado, sila pa ngayon ang may posibilidad na makukulong. Yung nga, para klaro tayo, you stand by your word na doon yung hinuli yan sa area. Yes, Your Honor. So tingnan natin itong video ngayon. Kung magsinungaling ka, you are liable. Under oath ka. You play the video. I think nakita natin, Mr. Chair. Wala kang video, Sir Julius, na ikaw inaresto sa labas ng bahay? Naka ano po dyan,
Sumakay po ako ng motor kasi sinundan ko na po yung... Okay, saan dyan yung video na nakasakay ka ng Bandang motor? huli na po yun. Sige, paki-pass forward. Okay. Sakay ka ng motor. Opo. Kasama ko po yung kapatid kong Sige, tomboy pass, po. pass forward. Masakay ka ng motor. Ayan. Hindi po. Okay, yun. Yan niya yun? Hindi po. Hindi pa po. Bandang malayo. Forward pa. Parting patapos na po yun eh. Sige. Yan. Paalis na po sila dyan. Okay. Ayan eh. Ikaw, saan ka dyan, sir? Bakit natumba yung motor? Ano po yun? Kasi kinukuha ng tatay ko yung cellphone na hawak ni Sir Bernardo. Kasi nandun po yung talagang full video na habang... Habang pumapasok sila. Habang Sandali, sino yan nagmumotor? Sino yan? Sino yan sa inyo? Si Sir Bernardo po. Bernardo, bakit ka natumba doon yung motor mo? Sir, inassault kaya po nila ako, sir, kaya po namin sila inaresto, sir. Pangalawang tumba ko na po yan, sir. Hindi naman po nakikita dyan sa video yung umpisa na nangyari at kumpletong nangyari, sir. Mr. Pangalawang punta mo na yan? Sir, pangalawang beses na po ako natumba dyan eh. Bakit ka tumba? Yung una nga po yun, sir, yung inassault po nila ako dahil pinipigilan po nila akong makapasok. Actually, wala naman po nakapasok, sir. So yung tumba na yun, ano yun? Pangalawang beses na po yan, sir. Kaya nung nga, ano inassault. tumba yun? Bakit ka natumba? Tinulak po nila ako, sir eh. Tinulak ka? Yes, sir. Sino Natural. nagtulak? Sir, Sino nagtulak sa'yo? yung pong mag-ama, sir. I-play mo nga yung video na yan. Ibalik yung may motor na natumba. Ikaw yan. Ano? Oh. Sino yun? Sino yung nagtulak sa'yo? Yan po, sir, yung anak po nila, sir. Anak Sila- ni? Ikaw? Hindi po. Wala po ako dyan. Sino yung nagtulak doon? Yung tatay ko po, yung nakahubad. Yung nakakulay pula po, yung kapatid ko pong tomboy. Na Yun yung sinampal niya. nagtulak. Hindi po. Sinampal niya nga po yun. Hindi nga, yung pagkatumba ba, yun, sino yung nagtulak doon, tumba yung pulis? Tatay ko po yung hawak-hawak ni Sir Bernardo po. Pero wala naman pong nangyaring tulak po eh kasi nakahawak po siya sa sinilyador. Ha? Nakahawak po siya sa sinilyador ng Kitang-kita ka natumba, oh, tinulak ng tao, may tao lumapit, oh. Opo, meron nga po. Oh, natumba nga, tinulak nga. Hindi naman po totaling tulak po eh. Ay, kitang-kita yung sa video, matumba ba yung pulis kung hindi tinulak? Di ba sabi Yan, mo, yan. Mr. Presidente, Sir, meron kang kinukuhang cellphone? Magpo-pull out Opo. na po kami niya, sir, kasi Cellphone talagang po. nagkaroon po ng commotion at outnumbered po kami, kaya po nag-decide po ako na mag-pull out na kami, sir. Kasi nga, hindi kayo naka-uniforme. Kung naka-uniforme kayo, gagalangin kayo. Kaya nga respect begets respect. Kagalang-galang kayo kung naka-uniforme. Tutulakin ba nga naman kayo kung naka-uniforme kayo? Who would do that? Hindi kasi kayo kagalang-galang dyan, naka-shorts, naka-bonnet. Kung tinulak man kayo, kahit siguro sino, pag nabulaga. Ano, sino nagkapula? Kapatid ko pong tomboy. Kapatid mo? Opo. Bakit niya tinulak yung pulis? Hinahabol niya po yan kasi nga gusto niyang makuha yung cellphone niya po. Kasi nandun po yung video po. Binibidyohan po sila nun. So, binibidyohan, nasa video yung pagpasok nila. Opo. Kinuha ng pulis. So, Nakuha niya po. gustong kunin ngayon ng kapatid, sister nyo. Opo. Kaya doon nagkaroon ng komosyon at tumba. Opo. Okay? Ayun po yung nangyari po. Pero yung kapatid mo hindi sinampahan ng kaso. Ang sinampahan kailan dalawa. Opo. Kasi sinampal nila ng kapatid mo. Ngayon, nasaan yung video dyan po na ikaw po'y nakamotor, lumabas? Sige. Patapos natin. Sige. Yung nakahubad si tatay yun. Opo. Tay, kinumpirma mo, ikaw yung kasama doon na nagtulak sa motor? Natumba siya? Okay, thank you. Ikaw yung nakahubad? Okay.